Okay? When we say accounting period, ito po yung period within which to start the computation of your taxes. Kung kailan mag-start yung computation ng taxes. Pag ikaw ay isang sole proprietor or under sole proprietorship, ang accounting period nyo po, ang tawag doon ay calendar year. Meaning, your taxes will be computed beginning January 1 to December 31. So technically, ang coverage niya 12 months. So ang tawag po dyan, accounting period na calendar year. Okay? Pag ikaw naman ay partnership or corporation, you have two options. Okay? So meron kang options. Pwede ka pong calendar year, which is, eto po yun, yung nabanggit ko kanina, and pwede ka rin pong fiscal year. When we are talking of fiscal year, ang rule naman po sa fiscal year, any month other than December 31. So when we are talking of any month other than December 31, kahit ano daw po, okay, kahit ano daw, wag lang December 31. So yun po yung rule. So kung let's say for example, ikaw ay May 31, pwede po yun. Okay? Assuming ang inyong fiscal year ending May 31, ang computation po ng taxation nyo will start June 1, assuming ngayon 2022 to May 31, 2023. So ganyan po siya, no? So yan po yan. So ibig sabihin po, ang coverage pa rin niya 12 months. Okay, so yan po ang fiscal year. So kung ikaw ay partnership or corporation, pwede ka pong mamili dyan, calendar year or fiscal year. Okay? So, ngayon ang question, sir, bakit po ba kinakailangan piliin? Usually ho kasi kami ay naka-calendar year. So, pwede pa lang pag korporasyon, pwedeng fiscal year. Pag fiscal year po ang pinili namin, ano po ang advantage? Ang advantage po noon, sa calendar year po kasi, ang submission po ng annual income tax, ang deadline po kasi nito ay April 15. Okay, katulad po nung nangyari sa atin last month, April 15. Okay? So, pag naka-calendar year ka, ending December 31, you have to submit your annual income tax return for the taxable period 2022. Masubmit dapat yon on or before April 15, 2023. Ngayon, pag fiscal year, definitely po, hindi siya April 15. Depende po siya kung ano ang magiging fiscal year end mo. Usually ho, ang submission po ng annual income tax return ay 15th day of the 4th month. Yan. After the fiscal year end. Okay, 15th day of the 4th month after the fiscal year end. So, kung ang fiscal year end mo ay May 31, bilang ka ng 4 months, so May, June, July, August, September 15. So ito po, September 15 ang deadline kung ang fiscal year ending mo May 31. Okay, so definitely ho, pag ikaw ay naka-fiscal year ending May 31, hindi ka sasabay sa madaming submission ng annual income tax return para sa calendar year. Kasi ikaw, September 15 kung May 31. Okay, so yun po yung advantage of choosing fiscal year over the calendar year. Okay, ano pa ang advantage? Sa case po kasi namin, may mga kliyente din po kasi kami na naka-fiscal year. Ano ba yung mga fiscal year na yon? Yung sa school. Okay? Sa pag-school po kasi, ang kanilang accounting period nagsisimula ng June,
magtatapos ng next year na May 31. So ito po yun. No? So depende po siya sa kung gusto ng company, no? Kung fiscal or calendar. Kung fiscal, basta kahit ano pong buwan, wag lang December 31. Pwede po yun. Okay? Ngayon ang question, sir, pwede po ba na magpalit yung partnership or corporation ng accounting period? Let's say from calendar to fiscal year, pwede po ba yun? Yes. Meron pong application for the change ng accounting period sa SEC. Kasi SEC ang nagre-regulate nito. And also, pag na-approve na yung change ng accounting period, after ni SEC, i-update naman po yung accounting period nyo sa BIR. Okay? So, in that case, pwede rin po ba from fiscal to calendar? Yes po, pwede. So long as you have to obtain approval from the SEC and the BIR. Okay? So, pwede po yun. Ngayon, sir, pag sole proprietorship po ba, available din po ba doon si fiscal year? Hindi ho. Pag sole proprietorship, automatic po yan, calendar year lang. Wala ka ng ibang pag-uusapan sa sole proprietorship. Ang accounting period lang po ni sole proprietorship ay calendar year. Okay? Ayan. Sige, proceed tayo sa next na items for consideration. Okay? Nung item na tayo, that's 1, 2, 3. Okay. Yung number 6, mag-hire ba tayo ng employees or walang employees? So, at the onset pa lang, we have to assess if our company or our business will hire employees doon sa ating necessary for the operation. Okay? Kasi dapat nakaplano na magkakaroon ba ng empleyado o wala. Okay? So, ganun lang po kasimple. Ngayon ang question, sir, pwede po bang walang empleyado? Pwede po bang yung officers, yung incorporators, yung may-ari will be considered as empleyado? Pwede naman po. Wala naman pong prohibition na sila ay hindi pwedeng maging empleyado. Pwede pong maging empleyado. Okay? Provided, of course, yung related na taxes, pag nagbabayad ng sweldo, dapat masubject yung sweldo na yun sa applicable taxes if there would be any. Okay? So, pwede siya, ha? Next, last item for consideration ay magre-rent ba tayo or hindi magre-rent? Okay, so yun po yung isa sa consideration before the establishment of a business. Kasi pag magre-rent, kung ang decision ay magre-rent tayo ng ating operation, ng ating location for the operation, you have to execute lease contract or lease agreement with the lessor kung magre-rent. Ngayon, kung hindi naman po magre-rent, ang presumption doon, meron kang idle property, okay, or properties, okay, it should be supported by transfer certificate title, okay, or titulo. Ayan. Okay? Sir, pwede po ba itong hindi po kami magre-rent, then may property po kasi yung aming incorporators, or may property po yung aking magulang, pwede po bang yun ang gamitin? Pwede po. Basta, ipepresent nyo din po yung titulo on that property. Sir, paano yan? Hindi po nakapangalan pa sa akin since ako yung incorporator. So, magkakaroon na lang po ng arrangement, documentation internally that this property is actually assigned to this incorporator for the use of the business operation. So, dapat may mga ganun pong internal arrangement. Kasi po, pag kayo ay yung property na yan ang gagamitin, sine-check din po kasi yung ownership pagdating po sa LGU. So, minsan ho, tinatanong, sir, hindi po kayo magre-rent, so in that case, property po ang gagamitin nyo for the operation. Asan po yung titulo? Pag binigay nyo po yung titulo ng magulang nyo, sasabihin nyo, sir, hindi ito nakapangalan sa inyo.
So, dapat po may internal arrangement from the father or from the parents to you saying or documenting na this property is assigned for purposes of business operation. So, may mga ganun po kasi silang hinahanap kung hindi nakapangalan sa incorporator yung properties na gagamitin. Okay? Next question. Sir, paano yan? Wala po kaming lease contract at wala ding titulo. Pwede po bang at all walang ipe-present before the registration of business? Hindi po. Kasi kung hindi ka mag-rent, wala ka ring property, o asan na yung registration mo? Asan na yung location mo? Kung hindi ka nag-rent, wala kang property, o asan na? Kasi either one dapat ang pipiliin. Okay? Klaro po tayo doon ha. Kasi minsan tinatanong, Sir, wala po kaming lease contract. Sir, wala pong properties na walang titulo yung properties. So medyo may hirap tayo lumapit sa LGU before the registration kung wala at all tayong mapoprovide for this particular issue. Okay? Next, day 1. Okay? So, okay? Sige, again, pag may questions or clarification, i-type nyo lang po sa chat box. Okay, day 1. Ano ba yung premise natin for the day 1? Ang premise po natin sa day 1, ito na po ay yung actual submission of documents with the BIR or SEC or LGU. Okay? So, yung unang step natin, as mentioned, itong day 0, dapat you have to obtain approval ng DTI for the application for registration for the sole proprietorship or approval for the SEC, Certificate of Incorporation, okay, and bylaws. Okay? So, approval for the SEC papers, kung ikaw ay korporasyon, you have to secure approval on the articles of incorporation and bylaws. Okay? And once you have obtained approval on the articles of incorporation and bylaws, si SEC will issue SEC Certificate of Incorporation. Yan. Okay, yan po yung merong ribbon na dun sa first page. Okay? Then, pag ikaw naman ay partnership, you have to obtain approval on the articles of partnership. Yan. Then, later on, si SEC will issue Certificate of Incorporation. Okay? So, once meron ka ng DTI papers or SEC papers, kung ikaw ay sole proprietorship, ito ha, yung DTI is for the sole prop ha, then for the SEC, Corporation and Partnership, Articles of Incorporation, Bylaws, then Certificate of Registration. Once you have those papers, you can now go to the LGU. Ito yung Local Government Unit. So, kung ikaw ay nasa LGU, like in our case, kung kami ay magpapa-register sa Mandaluyong, okay, ang una mong dala-dala, definitely, DTI or SEC papers. And dala-dala mo din si lease contract or lease agreement or si transfer certificate of title kung ikaw ay yung property mo ang gagamitin. Okay, so dapat dala-dala mo siya kasi kinakailangan siya. Okay? For the LGU, ngayon, or I think that's 5 years ago, si LGU medyo mahigpit na rin, particularly on the lease contract. Ine-ensure ni LGU na yung lessor indicated in the lease contract should be considered as registered lessor. If in the event na si lessor as indicated sa lease contract ay hindi registered lessor, yung permit ng taxpayer, ma-hold yun for the release. Why? Kasi si registered lessor ay hindi considered registered lessor ng LGU na yun. Bakit?
Kasi yung inuupahan mo pala na 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 business operation mo, kaya pala hindi registered si lessor kasi tawag doon, hindi rehistrado as lessor yung lessor mo. So kung hindi rehistrado as lessor yung lessor mo, yung permit mo maapektuhan din. Nagpapaupa man siya, pero ito ay hindi declared as kanyang income, kaya hindi siya nagpaparegister sa LGU. So kung ganun po ang lessor nyo, hindi ho kayo makakakuha ng business permit doon sa company mo. So kung wala kang business permit, technically speaking or legally speaking, you cannot operate yung inyong operation. Meaning, you are not allowed to engage in any sale of goods or services. The fact that you are not registered with the LGU. So ganun po yung rule. Kaya dapat ho, i-ensure nyo bago kayo magkaroon ng improvements, bago kayo magpirmahan ng lease contract, you have to ensure yung lessor ay considered registered lessor sa LGU. Otherwise, yung business permit mo magkaka-problem. Okay? Next, once you have the business permit, okay, dito po kasi sa business permit, particularly dito sa Mandaluyong, I am not sure on the other LGU, one-stop shop na kasi siya. Before ka kasi makakuha ng mayor's permit, you have to secure yung inyong barangay clearance. Okay? So dun sa barangay clearance, again, ipe-present nyo din po dito yung lease contract or yung inyong transfer certificate of title. Okay? So, kung again, sa barangay level pa lang, meron na kayong problem with the lease contract or TCT, hindi kayo makapag-proceed dito sa mayor's permit. Nawala po ba yung aking Tama, no? Nakikita nyo yung Excel ko, ha? Sorry, parang yan. So, I presume nakikita nyo yung aking Excel. Yes po, ayan. Medyo parang nag-iba yung itsura ng sa akin. Sige, so yun po. So sabi natin, on the barangay level pa lang, dapat kumpleto na yung papers nyo, yung lease contract or TCT. Okay? So, once meron ka ng barangay clearance, that's the time you can now process yung inyong mayor's permit. Dito po kasi sa mayor's permit, kinakailangan po yung barangay clearance. Okay? At sa barangay clearance din, kinakailangan po yung SEC or DTI papers. Okay? So, dito po kasi sa Mandaluyong, one-stop shop na po, isang window na lang, lahat na andun na, so hindi na kami pupunta separately kay barangay clearance at pupunta pa separately kay business permit. Ngayon po, isang window na lang po yun because of yung ating batas na ease of doing business. No? So, kasama po kasi siya, I am not sure with other LGUs, pero dito po sa Mandaluyong, one-stop shop na po. Okay? So, once you have the business permit, okay, meron ka na ring SEC papers, pwede ka nang pumunta at this point kay BIR. Okay? So, dito pa lang tayo makakapunta. SEC papers or DTI papers at saka business permit, pwede ka nang pumunta kay BIR. Kapag nagpunta ka na kay BIR, you have to submit yung application for registration. And you have to pay for the 500 pesos as the registration fee. Yan. Upfront po yan, binabayaran. Okay? So, etong 500 pesos, pwede mo siyang bayaran sa bangko, pwede mo siyang bayaran sa mismong BIR mismo. May teller po doon. Nagka-accept sila ng 500 pesos registration fee. Or, pwede mo siyang bayaran through GCash. Okay? So, once masubmit mo na rin application for registration, yung registration fee, yung SEC papers or DTI papers at saka yung permits, si BIR will issue at same day. So, isang araw na lang po kasi lahat ito, no? Hindi siya yung dati na isasubmit, tapos Hello po. babalik ka after 1 week. Hindi po na ganun. Dini po ako sa makalampas ng Rock Road, likod ng warehouse. Permits,
I guess dito sa Metro Manila. Diyan ho, dyan sa may poste. Okay, provided May rough road. na Dire-diretso ho kayo dyan sa kantuhan. Ay may warehouse. Likod ho ako ng warehouse. 2-story na puting bahay. BIR will issue Ang bakod ho ay may blue sheet. form 2303, which is ito po yung Kumuha ka sa imo natin na pambayad. registration, o ito yung tinatawag natin na COR. Yan ang 2-story na puting bahay. Certificate of Registration. Okay? Dito po sa COR, okay? Yan Dito ang may po sa mga COR, halaman na pasok. kung ano po yung Yung may tanglad dyan sa labas. matters or items that we have considered during day 0, Oho, dito po yun. yung may bakal sa taas. Okay, so yun po yung connect nung day 0 500 natin yata. sa day 1. Anong ibig Diyan sabihin ho ako sa po tapat. nun? Yan may bakal. Yung Since puting sabi 2-story natin na sa day bahay. 0, tayo ay mag-hire ng empleyado. Assuming yun yung ating decision. Sabi natin sa day 0, tayo ay mag-hire ng empleyado. Sa COR, automatic will reflect yung ating withholding tax on compensation. Yan. So, yun po yung significance of determining sa day 0 if we will hire employees or not. Okay, sa day 0 din, we have discussed about the yung magre-rent ba o hindi. If we will decide that at this point, we will enter into a lease contract or mag-execute tayo ng lease contract or magre-rent tayo para sa ating business operation, si COR will reflect expanded withholding tax. Okay? Next, sa day 0, sinabi natin, we have discussed about the VAT or non-VAT registration. Assuming, sabi natin, hindi tayo ay VAT registration. So, si COR will automatically reflect value added tax. Okay? So, yung ganong day 0 po kasi, andito po rin kasi siya sa application. So, at the time of the submission of the application, yung mga ganong information sa day 0, na-determine na natin since napag-usapan natin siya ng day 0. So, meaning, nung time ng application, mas mabilis na lang. No? Next, automatic din po sa COR will reflect income tax. So, automatic din po sa COR will reflect registration fees. Ayan siya. Okay, so, ito po yung mga COR, ito po yung mga items to be reflected sa COR. Ang tawag po dito ay tax type. Yan. Okay? Yung significance of reflecting ng tax type sa COR. Okay? Ngayon po, 92. ang COR, Magkano ang kulang mo? 92 pesos. Anong ibig sabihin? Dati ho kasi, ang Certificate of Registration to be issued ng BIR, isang page lang po siya. When we say dati, 2 or 3 years ago. Ngayon po, ngayong 2022 onwards or 2021 onwards, 2-pager na to. Bakit naging 2-pager na? Bakit Walang- 2 pages na siya? Kasi ho, Walang barya. sa CO, Sandaan din. po, inilalagay yung mga deadlines ng inyong Wala, 100. filing. Okay? So, at yung obligations, yan. Deadlines and obligations nagdapat ginagawa ng taxpayer. Bakit may ganong konsepto ngayon ang BIR? Ano yung 8 pesos? Sus ko po. Kasi ho, nung time din po ni Commissioner Hinares, madami po mga taxpayer na hindi ko po kasi ito alam. Again, na-mention ko po kanina, meron tayong principle na ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So, para lang po mawala din or magkaroon ng guidance yung taxpayer, si BIR naglalagay na rin sila ng deadlines for this BIR returns at yung mga when we say obligations, ito dapat yung sinasubmit mo. So at this point, hindi mo na pwedeng maging
Hindi mo na pwedeng sabihin na hindi ko po alam. Okay, so I think better po na i-revisit nyo. Ano po ba ang nakalagay sa BIR Form 2303 nyo? Kasi ito na po yung obligation nyo. Question, Sir, kasi ang sinasubmit lang po ng accountant namin ay EWD, VAT, income tax at saka registration fees. Yung compensation, hindi po siya nagsasubmit. Okay? May penalty po ba yun? Yes. As mentioned a while ago, the fact that these items are reflected sa COR nyo as part of your obligations, technically speaking, it should be filed, submitted online. No? So, sir, paano yun? Hindi nga po sinasubmit. O di in that case, may penalty. Anong penalty? O di same concept under RMO 7-2015, ang compromise penalty for non-filing, 1,000 po iyon per return per month. O ganun siya ha. Ang konsepto po ng 1,000 per return per month na compromise penalty, this is applicable for non-filing. Tingnan mo na lang dyan, hindi ko alam. Alakin din yung akin. Hindi ko naman pinagkaiba niya. 143 yung akin. Submit. Ganun po yung konsepto ha. Pag sinabi nating non-filing, nalimutan mo lang siyang isubmit. Sir, paano po sir kung nalimutan ko rin siyang bayaran? Yung konsepto po na hindi ka rin nagbayad at hindi ka rin nag-file, yung konsepto na yon ay non-payment. Kung hindi ka nagbayad and also hindi ka nakapag-file, consider siya as non-payment. Hindi siya mako-consider as Hindi non-filing. na po nakapag-focus din sa training na. Okay, ang non-filing po, Gawa din sa mga hindi, tao wala ka yan. talagang babayaran, Okay. nalimutan mo lang siyang i-file online. Ang tawag doon, non-filing. Pero kung ang Kaya scenario mo inirecord ay ko na. wala kang ibinayad pero may dapat babayaran at hindi mo rin siya na i-file online dahil hindi ka nga nagbayad, it is considered as non-payment. Okay? Pag non-payment po, ang compromise penalty, hindi lang po 1,000 per return per month. Magkakaroon po siya ng dalawang item pa. Ano yung dalawang item na yon? Surcharge. Magkano yung surcharge? 25% one-time big time yan of the unpaid tax due plus interest. Magkano? 12% per annum. So, itong 12% na to, naka-proportionate yan doon sa days na hindi mo siya nabayaran. Pero yung 25%, one-time big time siya. So, for the non-payment, you have to pay for the surcharge, interest, and compromise penalty. So, ibig sabihin, tatlo po yan. Pero sa non-filing, compromise penalty ka lang. O, ganun po siya ha. Mamaya ho, magkakaroon po ako ng example dyan. Kaya nga po, kinaklarify ko po na iba po ang non-filing at iba rin po yung non-payment. Okay? O, klaro tayo doon ha. Kaya dapat nire-revisit natin yung COR. Baka po may nalilimutan tayong ma-submit. If reflected sa COR po naman, yung EWD, need na po ba namin mag-withheld sa mga supplier? Okay. Ganito po yun, sir, no? Yung EWD po, hindi lang kasi siya supplier ang wini-withholdan. Madami pa pong transaction that should be subjected to expanded withholding tax. Okay? Kung ano-ano yung mga transaction na yon, we will discuss that bukas. Okay? So, ika-clarify ko po, yung expanded withholding tax, hindi lang siya for the
suppliers of goods. Meron din po siya supplier of services. Okay? So, technically ho talaga, kung may EWD nakalagay yan, dapat meron ka pa rin filing for the supplier of goods or services. Depende doon sa kung ito ay subjected sa EWD. Okay? Ngayon, baka ang another question dyan ni Sir ay, Sir, nakalagay po sa COR namin EWD. Pero at all, wala po kaming filing dahil wala nga po kaming wini-withhold. Kinakailangan pa rin po ba kaming mag-submit online? Dapat po, magsasubmit pa rin po kayo online. 0-0 filing lang po. Pag hindi nyo po nagawa yun, o dito po kayo mag-fall, non-filing po kayo. So, yun po yung ine-emphasize ko din po kanina. Baka po kasi ang ginagawa ng mga accountants nyo ay ang ipina-file lang ay yung may babayaran. At hindi na po kayo nagpo-file ng mga no payment. The fact na yan ay nasa COR, kahit no payment yan, dapat i-file pa rin siya online at 0 amount. If may failure to file online at 0 amount those returns, as mentioned ko po kanina, this will be, the BIR will impose compromise penalty for the non-filing, 1,000 per return per month. Okay, kaya po mahalagang tinitingnan yung COR, no? Yan. So, minsan no kasi no, may mga experience kami sa mga clients namin, no, na parang, Sir Brown, ito po yung galing sa accountant namin. So, tingnan namin, Sir, bakit po EWD lang o bakit po compensation lang yung fina-file nyo? Eh sa COR nyo po may EWD. So, nang tinanong namin yung accountant, hindi po sila aware na meron dapat filing pa ng EWD. So, yun po yung alam ng accountant, no? So, ang significance po, kaya tayo mayroong Certificate of Registration, kaya po inilalagay sa ilalim yung tax type. Dito rin po magbe-base kung ano po yung ating obligation to file. So, yun po yung significance ng COR. No? So, yun po yung sinasabi. Kaya tinanong namin accountant, ay bakit po ba hindi siya nagpa-file ng EWD? Kasi hindi nga po niya alam na dapat pala nagpa-file. Kaya ang tanong ko nga po, ano po ba ang legal basis niya of saying siya ay exempted in filing the EWD? The fact na yan ay nasa COR, automatic yan ay part ng obligation. So, kung hindi ka nagpa-file ng EWD, ano po yung basis mo na ikaw ay exempted of not filing the EWD? O wala siyang maibigay. No? Kaya nga po, again, kaming mga accountant, ang kinakausap lang niyan ay documents. No? So dapat laging may basis. Ano po ang purpose ng EWD? Okay, yung expanded withholding tax. Okay, yung expanded ng yung purpose po ng EWD, ang tawag po sa EWD no, ay expanded, yan, para lang po sa kaalaman ng iba, withholding tax. Yan. Kapag may mga transactions ka, that should be subjected to expanded withholding tax, dapat i-subject mo yun sa EWD. Ano-ano yung mga yon? Ang sikat po palagi ine-example ko dito ay rent. Pag ikaw ay nagre-renta, diba? Day zero. Yun yung mga connect po kasi yan eh. Okay? Pag nagre-renta ka, nagbabayad ka ng renta sa lessor mo. Obligation. Again, obligation. Tandaan natin pag obligation, obligation yan, diba? Obligation yan. Pag nagbabayad ka ng renta kay lessor, you have to deduct 5%. So, ito po yung purpose bakit siya may EWD. Dapat we have to identify
those transactions that should be subjected to expanded withholding tax. Ang isa sa mga doon ay rent. If you are paying monthly rent, at the time of payment, you have to deduct 5%. Failure to deduct 5%, again, considered siya as non-payment. Okay? So kung non-payment yan, meron siyang surcharge, interest, and compromise penalty. Hindi ka Sir, naman other nagdeduct na than po ba sa magbabayad rent, ka pa. meron pa po, Penalty ka. madami pa po yung detalye na transactions that should be subjected to EWD, i-discuss ko po tomorrow. Okay? Ngayon, babalik ako sa tanong ni Sir. Ano ba yung bakit ba may EWD? Yung EWD po kasi, kaya ang tawag sa kanya ay expanded withholding tax. Ito ay obligation ni lessor. Okay? Obligation siya ni lessor. Si lessor kasi, halimbawa po, okay? Ako ang nangungupahan. Ako si lessee. Okay? Ako si lessee. Okay? Then si lessor, kunwari si Miss Mayan. Okay? Si lessor, siya yung may-ari ng building. Okay? At ako ang umuupa sa building ni Miss Mayan. Okay? Since ako yung lessee, ako yung gumagastos pang bayad ng renta at binibigay kay lessor, bago ko daw ibayad, assuming 100,000, bago ko daw ibayad yung 100,000 kay Miss Mayan na lessor natin, okay, dapat daw ako as lessee, bawasan ko siya ng 5%. So, technically, ang ibabayad ko na lang kay Miss Mayan as lessor, 95,000. Okay? Yung 5,000 na binawas ko kay Miss Mayan, okay, ayan. Yung 5,000 that I have deducted doon sa 100,000, it should be remitted kay BIR. Okay? So, it is as if I am saying kay BIR, BIR, itong 5,000, ito ay paunang bayad ni Miss Mayan sa kanyang tax liabilities. Kasi si Miss Mayan, kumikita siya ng kanyang rental income galing sa akin ng 100,000. So, yung 5,000 dyan, pangbayad ho ni Miss Mayan ng income tax niya. Hindi ito galing sa akin, ako lang ang nagre-remit sa'yo. Kaya ang tawag sa kanya ay expanded Obligation ko yan, pero that particular remittance is actually the tax payment of the lessor. So, dito ko sasagutin yung tanong ni Sir na anong purpose ng EWD? Ang purpose po ng EWD, kaya ako nagdideduct ng 5,000 para matulungan ko ang gobyerno na maka-kolekta ahead ng income tax ng mga income recipient. Si Miss Mayan is the income recipient. Tinutulungan ko ang gobyerno para makasingil ahead ng possible tax due ni Miss Mayan. So, ganun po yung konsepto ng expanded withholding tax. So, technically ako as lessee, it is not a tax. Hindi siya, ang pagtitingnan kasi natin, sabihin mo dito sa akin, Sir, kasi dyan sa COR mo, ang daming tax. Ang daming buwis. Generally ang buwis lang po ng isang taxpayer, whether yan ay individual or corporation, dalawa lang pong buwis ang pinag-uusapan natin. Ang buwis lang po talaga natin ay income tax at VAT or non-VAT. Yan. Okay? So, ito lang po yung dalawang buwis na pinag-uusapan natin. Income tax, VAT or non-VAT. Sir, ano itong withholding, compensation, tsaka EWD? Itong dalawang to, hindi siya buwis. It is ay parang uri yan. It's a kind of an obligation
imposed upon sa mga taxpayer. Obligation siya, pero hindi siya buwis. Why? Inuutusan ka lang mangolekta ahead. Dito sa dalawang to, withholding agent ka lang. Why? Kasi yung expanded withholding tax, agent ka kasi pinapakolekta na sa'yo in advance yung buwis ng lessor. O ganun po yung ibig sabihin. Sir, paano naman tong compensation? Agent ka din, pinapakolekta lang sa'yo in advance yung buwis ng mga empleyado mo. So technically, etong dalawang to, hindi yan buwis. It is an obligation to remit taxes. Yung taxes na nire-remit mo, hindi yan galing sa'yo. Binabawas at nire-remit mo lang yan kay BIR. Okay? So, magtatanong na naman ni Sir, Sir, bakit po ganun yung konsepto? Si BIR po kasi, ang batas natin, naninigurado. No? Naninigurado. Si Miss Mayan, since siyang may kakontrata sa'yo, Frank, o di tulungan mo na lang din akong manil in advance nung kanyang buwis. Okay, so yung 5,000, ibigay mo na sa akin anyway. Pag kami nagkwentahan ni Miss Mayan sa kanyang buwis, ibabawas ko rin naman yung 5,000 doon sa magiging buwis ni Miss Mayan. Halimbawa ko, ang buwis ni Miss Mayan na babayaran kay BIR, kunwari sa kanyang leasing business, ay nasa kunwari 6,000. Sabi ni Miss Mayan na 6,000 yung buwis mo. Since nagbigay na sa akin si Frank ng 5,000, kasi ito nga yung paunang bayad mo. Si Frank lang nagbabayad, pero para to ay sa'yo, ang ibabayad mo na lang sa akin ay 1,000. So, yan po yung konsepto ng withholding. Kaya niya tayo inuutusan mag-deduct na ng 5,000 para magkaroon na ng paunang bayad si BIR dun sa buwis na dapat ay ibabayad ni Miss Mayan. That's one. Number two, the reason kaya ganyan yung sistema para matrack ng maayos si Miss Mayan. Bakit? Kasi minsan, sasabihin ko kay BIR, BIR yung 5,000 galing kay Miss Mayan. Pag tiningnan ni BIR yung database, doon sa records ni Miss Mayan, hindi siya nagpa-file ng ITR. So, nakikita na etong si Miss Mayan, as lessor, hindi pala siya nagbabayad nagre-reflect or nagre-report ng tama sa kanyang ITR. In that case, dyan sa ganyang konsepto, nakikita, nahuhuli na yung mga income recipient, particularly si lessor, na hindi nagko-comply ng tama. So, yan po yung pinaka-purpose ng expanded withholding tax. No? So, ganun po siya ha. So, dapat iintindihin, no? Again, pag may hindi naintindihan, itanong ka agad sa akin. Next question. Clarification lang po, kahit po ba hindi ka listed as stamp taxpayer, if may EWT ka sa COR, required ka mag-withheld? Yes po. Tandaan nyo po, no? Pag nasa COR yan, i-ensure nyo, dapat meron kayong monthly or quarterly filing. Okay, kaya po kami, no, sa firm, pag meron kaming mga tax compliance, ang unang hinihingi namin, COR, asa ng COR mo. Okay? Kasi automatic yan, meron ka dapat filing dyan. Okay, etong mga to, obligation yan, required filing yan. Okay? O, klaro tayo dun ha. Next, modification. Yan. Ito na yung mga hindi alam ng ibang taxpayer, no? Halimbawa ko, focus po ako dun sa COR. Okay, halimbawa po, sa day 0. Okay, day 0 tayo, day 0. Sabi natin, hindi ako mag-hire ng empleyado. Okay, so kung hindi ako mag-hire ng empleyado, sa COR ko, walang withholding tax on compensation. Kasi sinabi ko na hindi ako mag-hire ng empleyado. Okay? Sa day 0, sabi ko, hindi, magre-rent tayo. Doon natin ilalagay yung ating operation. So, magre-rent tayo ng
commercial space. So sa COR ko, magkakaroon yan ng expanded withholding tax. Then sabi ko, tayo ay VAT registered. So automatic, sa COR ko, andyan si income tax and registration fees. Okay? So yan po yung COR na inisyo ni BIR before the operation natin. Okay? Assuming ito ay January 1, 2023. Okay? Yan. Pagdating, kunwari lang, pagdating ngayong May 1, 2023. Okay? So technically po, dito sa January 1, 2023, okay, ang filing mo, eto, EWT, VAT, income tax, registration fee. Yan yung mga filing mo dapat ha, required sa'yo. Okay? Yan. Pagdating ng May 1, sabi natin, medyo may nakita tayong competent staff. Okay? May nakita tayong competent staff. Paano mo siya nakita? Nakilala, ni-refer, or nakasalubong? Sabi natin, itong batang to masipag, matalino, masigasi, may passion sa pagtatrabaho. So, ang ginawa natin, hinire natin siya bilang isang empleyado. Okay? So, beginning May 1, yung premise natin nung day 0 na walang empleyado, nag-iba na ngayon May 1. Kasi may empleyado na tayo. Nakasunod yun ha. So, in the event na nag-hire ka na ng empleyado mo, ang step 1 muna na gagawin ay yung COR mo, i-update mo siya. Okay? Yung COR mo, i-update mo siya to include yung withholding tax on compensation. Why? Kasi may tao ka na, nag-hire ka na ng empleyado. Okay? Once na ma-update mo si COR, beginning May 1 onwards, May 1 onwards din, on top of this one, ang COR mo, magkakaroon na siya ng withholding tax on compensation. In that case, May 1 onwards, maisasama na sa compliance mo yung filing mo rin ng withholding tax on compensation. Ganon siya ha. Minsan ho kasi medyo nakakalimutan. Since wala daw ho sa COR at subsequently nag-hire na sila ng empleyado, so yung COR hindi yan na-update, then subsequently hindi pa rin nagpa-file ng withholding tax on compensation. So medyo meron kang non-compliance doon. Why? Kasi meron ka ng tao tapos wala pa yan sa COR mo tapos hindi ka pa nagsasubmit. O meron kang non-filing or non-payment. O, klaro tayo doon ha. So dapat laging chine-check. At dito kasi papasok yung substance over form. Hindi porket wala sa COR, hindi ka na mag-file ng withholding tax and compensation. The fact na meron ka talagang tao, dapat mag-file ka ng withholding tax and compensation. And dapat i-update yung COR. Okay? Next. Sa nagre-rent lang po ba applicable yung EWT? Hindi po. Bukas po, Miss Mary Grace, bukas po, mas madami pa pong transactions that should be subjected to EWT. Ang lagi ko lang pong in-example ay renta kasi mas mabilis intindihin, no? Pero madami pa po. Bukas po, isa-isahin natin kung sino-sino yun. Okay? So, kaya po dapat medyo kabisado natin yung mga transactions. Again ha, pag sinabi ko pong EWT, expanded withholding tax, what we are after to determine is the nature of transaction. Tandaan natin yun na, if we are talking of expanded withholding tax, if we are discussing
Isa-subject ba to sa EWT? Ang step natin na gagawin ay to determine its nature of transaction. Klaro tayo doon ha. Minsan ho kasi ang mga tanong sa EWT ay, Sir, magwi-withhold pa po ba kahit walang documents? Magwi-withhold po ba kahit non-VAT? Magwi-withhold po ba kahit sole proprietor, partnership, or corporation? O klaro, yun po yung mga tanong. Those questions ay irrelevant at hindi mahalaga. When we are talking of EWT, what we are after is the nature of transaction. No? Nature tayo ng transaction. Bukas ho, didiscuss ko po. I-take note nyo lang po, no? Para hindi lagi kayong nalilito. Kasi ho, ang dami pong nagtatanong, Sir, hindi po kami nag-withhold kasi walang support. Hindi po kami nag-withhold kasi sole proprietorship po. Kasi corporation. Hindi ho yun determining factor. Irrelevant po yung ganong information. Okay? So, ganon po siya ha. Ayan. Sige, proceed po ako. Okay. Ayan. So, once meron ka ng COR, the moment na meron ng ibigay sa'yo si BIR ng COR, one day lang din po ito, agad-agad po, asikasuhin nyo na rin po yung authority to print receipts. Authority to print receipts. Okay? Doon sa authority to print receipts or ATP, depende po yan kung ano po ang ipapaprint nyo. Mandatorily, iba po ang official receipts, okay? At iba rin po ang sales invoice. Yung official receipts ay mandated siya for those seller of services. Sales invoice, mandatory po siya for those seller of goods. So magkaiba siya. Paano malalaman ng BIR that you are a seller of services or seller of goods? Makikita po ito sa SEC Articles of Incorporation. Kung ikaw ay partnership or corporation, or DTI papers kung ikaw ay sole pro. Ganun siya ha. So, kung ikaw ay nasa services based dun sa Articles of Incorporation mo, so ang mandated na dapat mong i-apply ay official receipts. Kung ikaw naman ay goods as reflected sa iyong Articles of Incorporation, ang dapat mong ipaprint mandated sa iyo ay sales invoice. Ganun po siya ha. So, you have to apply for the authority to print. Okay? So, ito pong dalawang to, mandated yan. Ibig sabihin, hindi pwedeng wala. Ang tawag po dito sa dalawang ito ay principal documents. Okay? Ngayon, Sir, dito po kasi sa amin, kami po ay goods. Other than po kasi sa sales invoice, meron pa po kaming ibang documents. Ano-ano po yun? Meron pa po kaming delivery receipt, provisional receipt, okay. Meron pa po kaming acknowledgement receipt, meron pa po kaming purchase order, meron pa po kaming debit memo or credit memo. Ayan. So, kung kayo po as seller of goods, nag-i-issue po ng ganito sa third party, meaning sa customer mo, dapat i-apply mo rin siya for the ATP, Authority to Print Receipts. Dapat may application din ito kay BIR. Ang tawag kasi sa mga to ay supplementary documents. Sir, paano yan? Hindi po namin to na-apply sa BIR
pero nag-i-issue po kami computer generated, pero hindi po ito registered kay BIR. Meron po bang problem kay BIR yon? Mapipenalty po ba kami? Yes, bawal po kasi. If these documents are actually being issued to the third party, like your customers mo or suppliers mo, dapat yan ay naka-authority to print. Otherwise, pag nakita po ni BIR, may penalty po. Ano po yung penalty? As mentioned din po, na andun po yon sa RMO 7-2015. Okay? Usually ho, per piraso yan. O kaya per booklet na nag-i-issue kayo ng hindi naka-authority to print. Okay? So, ganun siya ha. Ayan. Ngayon, another question. Sir, kami po ay seller of goods. Wala po kami nito. Eto lang po. Okay lang po ba yun? Yes, wala kang violation. Kaya ang tawag po dito ay supplementary documents. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero kung meron ka, ang sinasabi ng batas, sinasabi ng rules, kung meron ka nito, i-ensure mo na dapat ay nakaregister kay BIR. Ngayon, kung wala naman, o di, hindi ka namin tatanungin kasi pwede naman itong mga documents nito ay wala. Klaro tayo doon ha. Provided, of course, itong documents na to ay hindi mo ini-issue sa third party. Kasi once na in-issue sa third party, dapat naka-ATP. Okay? O klaro tayo doon ha. Next, issue. Sir, paano yan? Sa principal documents po, ang aming business model, kami po ay isang seller of goods at the same time, seller of services. Okay? So, being a seller of services, on top of the supplementary documents, meron pa din po kaming documents na statement of account or billing statement. O, yan lang. On top of the OR, meron po kami nito. Tawag doon, ini-issue po din namin ito sa aming customer. So, dapat po ba ito ay naka-authority to print or naka-ATP? Yes. Okay? So, sir, ibig sabihin, kung kami po ay seller of goods at the same time, seller of services as indicated sa aming articles of incorporation. So, may probability po pala na meron akong official receipts at the same time, meron din akong sales invoice. Yes. So, pwede po iyon. Okay? Nakakainit na nakakasakit ng ulo or sa estudyara. Bakit? Tumanong na ng tumanong. Okay. Hindi na ako Sige, proceed ako. din. Next. Dito po sa sa business model na meron kang OR at the same time meron kang sales invoice, i-ensure nyo dapat yung kanilang purpose. Ini-issue ang sales invoice doon sa pag nagbenta ka ng goods. Ini-issue mo ang receipts pag nagbenta ka ng services kasi magkaiba sila. No? Minsan no kasi ang nagiging error for this one ay, let's say halimbawa, nagbenta po ako ng laptop kay Miss Mayan. Nagbenta po ako ng laptop kay Miss Mayan. Nag-deliver po ako today. Okay? So at the time of delivery, I have to issue sales invoice. Okay? I have to issue sales invoice. Okay? The time of delivery to, di ba? Oh, sorry. Yan. Then, also at the time of delivery, I have to issue delivery receipt. Okay? Okay? Then, nung nagbayad na si Miss Mayan ngayon din, at the time of collection, ako po, as seller, I have to issue collection receipt.
Yan. Okay, so ayan po siya. So ibig sabihin, si collection receipt, part din siya ng supplementary documents. Okay? Minsan no kasi ang nangyayari po at the time of delivery, si seller nag-issue ng sales invoice, at the time of collection, nag-issue siya ng official receipt. No? Nag-issue siya ng official receipts. Yan. Ang sabi ko po, di ba, malinaw. Pag goods, at the time of delivery, you have to issue sales invoice. Then, at the time of collection, hindi ka official receipts ang i-issue mo. Ang i-issue mo ay collection receipt. Why? Kasi ang rule, pagdating naman sa VAT, okay, sa value added tax, ang rule pagdating sa VAT, kapag ikaw ay nag-issue ng sales invoice, automatic, isa-subject yon sa VAT. Pag nag-issue ka ng official receipts, automatic, isa-subject yon sa VAT. So, the fact na ito, at the time of delivery, yung 58,000 na benta ko kay Miss Ann, sinubject ko na yan sa VAT, then nagbayad ngayon si Miss Ann ng 58,000, the fact na ang in-issue mo erroneously ay official receipt, masasubject ulit yan sa VAT. Kaya dapat ang in-issue mo ay collection receipt. O klaro tayo doon na usual yan na error, no? Isa yan palagi sa error on the assessment ng BIR. Sir, pwede po bang i-argue na itong 58,000 na to ay same lang din po sa object reflected sa sales invoice? In that case, hindi dapat yan i-subject ulit sa VAT? The fact na subjected na siya sa VAT at the time of delivery as executed sa sales invoice, hindi pa rin po pwede. Kasi malinaw po ang VAT. Pag sinabi kong malinaw ang VAT, ang rules po kasi sa VAT, malinaw. Under the interpretation, yung statutory construction, no, pag malinaw ang batas, there is no such thing na kinakailang pang i-interpret. Kasi malinaw. So, yun po yung statutory construction. No? So, malinaw po, nababanggit. Yung documents ay masasubject sa VAT at the time of the issuance of sales invoice, at the time of the issuance of the official receipts. Isinasubject yan pareho sa VAT. Magkaiba po ng transaction yan, no? Kaya po ganun yung language nung rules sa VAT. It's just that akala mo lang kasi na yung collection receipt ay same din siya sa official receipt. Hindi magkaiba po yun. Ha? Ayan. Okay? Can we request a copy ng Excel file na yan, sir? Opo, ibibigay ko po sa inyo. As mentioned ko po kanina, you have to send me an email requesting for this itong virtual whiteboard para I can send this directly sa email nyo. Ipopost ko po yung aking email bukas po bago tayo magtapos. Okay? So, sa inyo po ito. Ayan. So, i-decipher nyo lang as we go along during the discussion. Baka kasi malito kayo. Okay? Ayan. Sige, proceed po ulit ako. So, again dapat klaro yung ating principal documents. No? Dapat malinaw yung konsepto. Sales invoice ang ini-issue kapag ikaw ay seller of goods at the time of delivery. Official receipt ang ini-issue kapag ikaw ay seller of services at the time of collection. On that note, yung ganong konsepto, isa-summarize natin isa-summarize po natin. Kung ikaw ay seller of goods, at the time of delivery, you have to issue sales invoice. Okay? Yan. At the time of collection, you have to issue collection receipt.
Okay? Kung ikaw naman ay seller of services, at the time of rendering services, isa-iin ako dito ha, kasi hindi siya delivery ang operative word pag services. At the time of rendering services, you have to issue statement of account or billing statement. Okay. At the time of collection, same word ang gagamitin natin, you have to issue official receipts. Ayan. So if you'll notice, etong dalawang to, principal documents, etong dalawang to, supplementary documents. Klaro? So ayan siya ha. So hindi yan pwedeng ma-interchange. Hindi pwedeng ma-interchange. Pag sinabi kong hindi pwedeng ma-interchange, si sales invoice at the time of delivery, pagdating sa collection, nag-issue ka ng statement ng official receipt. O, hindi pwedeng ganon. Ha? Hindi pwedeng ganon. May magkakaroon ka ng exposure. Okay? Ayan. So, ito yung pinaka-summary natin on the principal and supplementary issuance. Okay? Sige, next. So, once na meron ka ng ATP, okay, again, pag meron ka ng COR, i-apply mo ka agad si ATP, si authority to print for the OR or SI mo or other supplementary documents. Usually ho, ito, yung portion na to, pag ikaw ay nag-submit or nag-fill up ng ATP, dapat prior to that, meron ka ng kausap na printing company. Kasi, ina-attach din po sa application yung forms, yung proforma OR or proforma sales invoice. Ngayon po, since medyo, sabi ko nga sa inyo, one day mo lang kasi ito lahat gagawin doon sa BIR, may mga pagkakataon na pag ina-apply mo na si ATP, meron sa'yo, sir, meron po ako ditong, si BIR mismo yon, meron po ako ditong supplier na printing company, baka pwedeng ito na lang. In that case, yung ganong konsepto po pwede naman kasi wala namang bayad yun eh. Hindi ito katulad ng libro na nagiging one-stop shop. Ito, recommendatory lang to ng BIR para lang mapabilis. Ito kasi, internally, may pag-uusap si printing company tsaka si BIR personnel for the commission. O sila na yun. Pero para lang mapabilis, sasabihin sa'yo ni BIR, yung officer of the day, sir, meron na po ba kayong printer? Siyempre, sagot mo na, wala pa po. Sir, ito na lang po yung gawin yung printer. Ito na po yung proforma. Ito na po yung name ng company para kompleto na kayo sa authority to print. Tapos, ang gagawin, ang i-advise na sa'yo, balik na lang po kayo after a week. Usually 1 week or 2 weeks yan para kunin po yung printed OR or printed SI or other printed supplementary documents. Ganon siya. Okay? So, kung may mga ganong arrangement. Yung ganong arrangement, sa experience namin, po pwede naman kasi hindi naman ikaw hindi ka naman hinihinga ng pangbayad. Yung binayad mo na 2.5, usually 2.5 yan. 2.5 or 3.5 depending on the laki or liit or carbonless yung documents mo. 2.5 or 3.5 or 5 or 6, nasa range lang yon. Yung pera na yon, mapupunta lahat kay printing company. Okay? So, once na meron ka ng ATP, at the same time, okay, on that day din, i-asikasuhin mo na rin yung books of accounts. Yan, books of accounts. So, pagpunta mo doon, kung ang decision mo sa day 0 ay manual, o dapat dala-dala mo na yung columnar book. No? So, either 4 or 6. Kasi di ba based sa ating discussion, CDB, CRB, PJ, SJ, GJ, or general ledger. Optional yung subsidiary ledger or inventory book. Yan. Okay? So, ganun siya. Ha? Ngayon, for the loose lift naman,
another application. Yun. Okay? Sa computerized accounting system, another application din. Kung yan ay manual books of accounts, right there and then, patatakan yan ng BIR. Okay? For the loose leaf, once na masubmit mo yung application for the loose leaf, babalikan mo siya 1 or 2 weeks din. For the computerized accounting, hindi lang siya 1 or 2 weeks. Medyo matagal. Umaabot yan ng months. Okay? Ayan. Okay, so yung day 1 na inalat natin for the actual submission of documents, pag uwi mo sa office, dala-dala mo doon yung COR. Yan. Dala-dala mo din doon yung ATP na approve, yung authority to print. Okay, itong mga to. Then, dala-dala mo din yung books of accounts. Yung ATP na actual OR or SI na printed, babalikan mo yun kay BIR after 2 weeks. Okay? So, ayan po. So, yun po yung day 1 process natin. So, technically, 1 day mo lang siya magagawa. Punta na tayo sa day 2. This is our actual operation. Okay? So, dito na tayo pwedeng mag-operate kasi meron na tayong registration kay BIR. For the actual operation, during the actual operation, si taxpayer, meron siyang different obligations. Okay? Yan. Si taxpayer, meron siyang different obligations during the actual operation of the company or actual operation of yung ating negosyo of our business. Okay? Nung day 0, sabi natin, tayo ay magka-hire ng empleyado. Okay? Nung day 0, sabi natin, kunwari at this point, mag-hire tayo ng empleyado. So, the fact na nag-decide tayo sa day 0 na mag-hire ng empleyado at nakalagay na rin sa COR na merong withholding tax on compensation. At this point, si taxpayer, meron siyang obligation being an employer. Okay? Meron siyang obligation being an employer. Okay? So, being an employer, okay, sabi ng BIR, si employer daw has the sole responsibility to register the newly hired employees and secure the TIN of those employees. Kailan? Within 10 days of employment. Yan. So, kung let's say, for example, si employee A ngayon ay May 1. Hinire natin si employee A ngayon, May 1. So, si employer daw, tayo yun, has the responsibility to secure the TIN of employee A. Provided kung si A, employee A, ay newly hired employees at walang previous job, meaning siya ay first job niya tayo. So, tayo, as employer, kinakailangan natin i-secure yung TIN niya within 10 days of employment. Sir, question. Paano kung busy nga po ako dun sa May 1 to May 10? Ay, kasi nga ho, busy nga ho ako. Okay? Nagkaroon lang po ako ng time, May 11. Pwede ko po ba siyang i-apply pa din? May penalty po ba yun? Under the rules, sabi kasi dyan sa BIR, sa tax code natin, within 10 days. Pero as in practice, sa actual practice, hindi naman po stricto pinapatupad itong 10-day period. So kung yan ay may apply mo on the 11th day yung empleyado mo ng TIN, pwede naman walang penalty. Sir, paano po kung in-apply ko siya after 30 days? Within that period pa rin, within the taxable period, meaning May 1 ko siya hinire, June 1 ko lang siya in-apply. May penalty pa rin po ba yan? Wala pa rin. As I mentioned kanina,
hindi po ganon kahigpit yung BIR pagdating sa pag-register ng TIN. Sir, December 31 ko lang po na i-apply yung May 1 na empleyado natin na natanggap. Pwede pa rin po ba yun? Pwede po. Again, same concept, hindi ganun ka-strict ang BIR in terms of the registration of the newly hired employees. Sir, na-i-apply ko po siya January 1, 2024. Pwede pa rin po ba yun? At this point, hindi na. Why? Kasi tumawid na ng ibang taon. Dapat, hindi man masunod yung 10 days, pero dapat ma-apply mo siya, makapag-secure ka ng TIN during or within the taxable period. Okay? Sir, paano kung tumawid na ng taon sa 2024 ko po siya na i-apply? At the time of the application ng TIN, ng newly hired employees na yun, hindi ka pa rin ipe-penalty. Kasi nga, hindi nga ganun ka-strict. Kaso lang, may implication lang. Usually ho, yung mga empleyado na yan, nire-report natin sa alpha list. So, yung empleyado natin during 2023, dapat lahat yun before December 31, makuwanan na ng TIN. Kasi i-reflect siya ng tama sa alpha list for the year 2023. If you failed to reflect yung complete TIN for that particular taxable period, dun po kayo ipe-penalty. Okay? Yung time po kasi ni Commissioner Henares, may penalty yun. Pero ngayon po, medyo hindi ganun ka-strict. Pero I suggest, dapat kuwanan nyo na po. Okay, so it is the employer's responsibility to secure the TIN of the newly hired employees. Question, pwede bang i-transfer or i-delegate or pwede bang sabihin nilang sa empleyado, sa newly hired employees na hindi kita matatanggap ngayon pero bago kita tanggapin, may TIN ka na. Pwede ba yon? Hindi po. As I have mentioned kanina po, it is the sole responsibility of the employer to secure the TIN of the newly hired employees. No? So, it should be the employer na to obtain the TIN of the newly hired employees. Hindi siya pwedeng ipagawa sa empleyado. Usually, gumagawa po niyan HR. Okay? May mga experience din po kasi kami na pinagawa sa empleyado as ginawa na lang siyang pre-employment requirement nung pinuntahan nung nag-apply yung tao yung empleyado sa BIR, ang justification din niya kaya siya kumukuha ng TIN for employment, tinanong yung BIR na bakit siya tinanong ng BIR yung empleyado bakit siya nagkaasikaso. So binanggit naman yung empleyado na pre-employment. So, na-penalty yung company. Kasi nga, hindi dahil sa beyond the 10-day period, kundi ang nag-aasikaso dapat ay si employer, hindi si employee. No? So, again, dun sa konsepto na it should be the employer's responsibility to obtain the TIN of the newly hired employees. Okay? Next, sir, paano po kung may TIN na yung empleyado na na-hire? So, in that case, wala na tayong gagawin kasi may TIN na siya. Okay? So, yan po siya ha. Next, obligation. So, being an employer, the fact na ikaw ay may empleyado, automatic yung 1601C. This is the monthly withholding tax on compensation should be submitted online and paid if there would be any. So, dapat ma-file ito. Okay? So, pag wala, again, kanina, as mentioned ko, so may penalty yon for the non-filing or non-payment. Okay? Next. Sir, dito po ba sa 1601C, assuming
ang mga empleyado ko ay MWE, minimum wage earner. Lahat. Kunwari, lahat. No? Lahat ng tao po, 30 na tao, lahat yon MWE. Do I need to file the 1601C? Yes. Pero do I need to pay? Wala ka pong babayaran na withholding tax. Why? Kasi pag MWE, whether yan ay mag-OT, wala pong withholding tax yan kasi sabi ng batas, exempted sila. Okay? So, ikaw, yung obligation mo to deduct sa mga sweldo ng empleyado mo na MWE, wala kang gagawin kasi sila ay exempted sa income tax. Pero ikaw as employer, you still need to submit online the 1601C. Pag hindi, o de penalty ka, 1,000 per return per month. Klaro tayo dun ha. So dapat iintindihin natin yung konsepto. Next. Sir, on top of MWE, meron pa akong ibang empleyado. Sila ay more than MWE, pero hindi naman lalampas sa monthly net pay niya na 20,833. So, ito, kung ang mga tao mo ay ito, under the law ka rin kasi sa CREATE or sa train law na to, ito ay exempted pa rin sa income tax. Why? Kasi yung monthly net pay niya ay hindi tumaas ng 20,833. Okay, di ba ho, ang MWE in a month, more or less lang nasa 15,000 in a month. So, kung yan ay may OT, ang laki-laki ng OT, pero MWE siya, wala tayo as employer, wala akong i-deduct sa kanya. Why? Kasi nga, exempted sa income tax yung kanyang sweldo. Okay? Pero, let's say may tao ka na ang sweldo in a month ay nasa 16,000. So, in that case, hindi siya MWE. Pero, hindi naman lumampas sa 20,833 in a month yung net pay niya. Under the law, exempted pa rin siya. Okay? Bakit siya exempted? Kasi ho, based po dun sa train law, pag yung net pay mo, dun muna ako sa definition ng net pay ha. Pag ang net pay mo in a month ay hindi lalampas ng 20,833. On an annual basis, yan ay 250,000. Pag hindi lumampas yung net pay mo doon sa 250,000, exempted po yan. Yung 20,833, nakuha po siya 250 divide by 12%. 12%, divide by 12 months. Kaya 20,833. Okay? So, ganyan po siya. So, itong mga to, exempted yan. Wala kang ibabawas na buwis sa mga sweldo nila. Sir, other than sa dalawang grupo na to, meron pa akong isang tao. May tao po ako na ang sweldo ay more than 20,833. O in that case, yan ay taxable na. In that case, you have to file the 1601C and pay the 1601C, yung tax due related sa kanyang sweldo. Okay? So, obligation kasi siya ni employer. Okay? Ayan siya. So, ganyan po yung ating rule pagdating sa compensation. Sir, ito pong mga binibigay ko na additional remuneration sa mga empleyado ko, like transportation allowance, representation allowance, telephone allowance, yun po ba ay taxable? Yung kung ganun po yung tawag na binibigay nyo na allowance sa mga empleyado nyo at fixed yan, so technically, yan po ay additional remuneration. Lahat ng kung iyon ay taxable.
Okay? Except. So may mga exemption po, meron tayong tinatawag na de minimis benefits or de minimi benefits. Ito yung mga small value benefits na binibigay ni employer kay empleyado na kapag yan ay ibinibigay mo, ang sabi ng batas, ito ay tax exempt. Kasama po dito yung clothing allowance. Yan, hindi ko po nabanggit kanina yung clothing allowance as taxable kasi nasa listahan po siya ng de minimi benefits. Andito rin po yung rice allowance. Yan. Andito rin, madami po siya, isasend ko rin po sa inyo yung RMC na yon. So, kung yung mga benefits na yon ay kasama sa listahan ng de minimi benefits, automatic po yan ay tax exempt. Pero kung hindi po siya kasama sa listahan ng de minimi benefits, hindi siya pwedeng maging tax exempt, yan po ay taxable. Okay? So may mga listahan po yan at saka may limit. Like si rice allowance po, parang 6,000 to. Okay? Yan, meron po yan. Naandun po yan. Isasend ko po yun sa inyo. Hindi ko lang talaga kabisado yung mga required. Yan, usually naandyan po yan. Okay? Nangyayari po kasi, si employer medyo minamaximize yung tax exempt de minimi benefits. Yan. Okay? Next, on top of the filing or payment of the 1601C, the employer is also required to submit 1604C. This is the annual information return or withholding tax on compensation. Yan. Okay? Yung deadline at saka po yung record attachment, later natin siya pag-uusapan ha. Ang ibang day po kasi siya. Basta ang focus natin, ano-ano po yung mga obligations ng taxpayer. Okay, para lang po hindi tayo lito-lito. No? So dito, on top of the filing and payment of the 1601C, si employer has the responsibility to submit the 1604C, Annual Information Return for Withholding Tax on Compensation. On top of this one, si employer is also required to issue 2316. This is the creditable withholding tax on compensation. Yan. 2316. Ang nag-i-issue po nito ay si employer sa kanyang mga empleyado existing as of December 31 on that particular taxable period. Ang deadline nito for this matter ay on or before January 30. Okay? So again, issue. So, hindi pa to pinapadaan sa BIR. So, ang gagawin lang dyan, si HR or si employer, kung sino-sino yung mga existing as of December 31, 2022, yung mga 2316 nila dapat ma-distribute na on or before January 30, 2023. Okay? So, ayan. So, ang nakakaalam lang yan ay yung company tsaka empleyado kasi hindi pa po involved si BIR. Okay? Ayan, sige. Ang oras ko po ay 2:32. Break po muna tayo ng until 2:45, then continue po natin. Okay?